How often, at the bedside of the sick, do we learn to hope? How often, by our closeness to those who suffer, do we learn to have faith? How often, when we care for those in need, do we discover love? We realize that we are angels of hope and messengers of God for one another. Tunay na pinamalas ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal. Subalit, higit sa lahat, dahil tayo ay kinaawaan lamang ng Diyos, kami ngayon ay nandito, tinanggap ang biyaya ng ordinasyon, dahil kami ay kinaawaan lamang ng Diyos. Madami ang nangyari at hindi ko pa din lubos na maisip na nandito ako ngayon, nandito tayo ngayon, nakatayo sa harap ng Diyos at sa kanyang sambayanan bilang isang ganap na pari. Tunay nga na tayo ay mahal ng Diyos. At ang pagmamahal na ito na kanyang ipinamalas ay ipinaramdam sa mga taong nakalakbay, gumabay at naglaan ng oras at panahon para isama tayo sa kanilang mga panalangin. Kaya naman, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Nasa panibagong yugto na tayo ng pagsunod sa Diyos. Handa ka na ba? Ano ba sa palagay mo, Father Dom? Ang lahat ay sa biyaya at awa ng Diyos. Kapag tinanong kayo ng Panginoon, Dom, mahal mo ba ako? John Glenn, mahal mo ba ako? Ang basihan ba ng sagot ninyo ng oo ay hindi kung gaano kadami ang naging misang pinanguluhan ninyo o gaano kadami ang pinakumpisalan ninyo o gaano kadami ang pinahiran ninyo ng langis ng may sakit. Ang basihan ng oo ninyo ay kung paano kayo naging tapat na pari kay Jesus, lalo niya sa inyong buhay panalangin. You will live a meaningful life as a priest if you always discern and obey God's will. Be obedient to God. This is concretely manifested in your obedience to your bishop. Always bear in mind that being obedient to the bishop gives us a sense of mission. Wherever the bishop sends you, obey him, and you will bloom where you're planted. Reverend John Glenn, do you promise respect and obedience to me and my successors? I do. Reverend Dominic, do you promise respect and obedience to me and my successors? I do.